kinagabihan, matapos maglibot nila Ella at Feli sa mall, marami-rami din silang ginawa hanggang sa inabot na sila ng gabi at kinukwento na din ni Ella ang mangyayari kung magtatagal pa siya doon. Kaya napagpasyahan nilang pareho na umuwi na lang. Dali-daling naglakad si Ella upang makahanap ng taxi papunta sa bahay ni Timothy at sinwerte naman siya at nakasakay siya agad. Buong biyahe, tulala lang siya, ngunit napapangisi kapag naaalala niya ang kalokohang ginawa bago tumakas. Kung ang normal na tao na makikita siya sa ganitong kalagayan ay pagkakamalan siyang nawawala na sa sarili. Nang makarating siya mismo sa bahay ni Timothy, nanghangatog ang tuhod na nagbayad sa driver bago sinubukang maglakad ng diretsyo. Para bang nililitis na ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahang naglakad si Ella. Nagbabaka sakaling hindi siya mahuhuli ni Timothy, ngunit nang pagkabukas niya ng pintuan, nagulantang siya sa isang figura na nakapatong ang kaliwang paa sa kanan na paa habang masama ang tingin na nakadako sa kanya. "So, why did you come back?" Sigaw nito ng napakalakas. "Hi, sir." Tinanggal niya ang kaba na nararamdaman at kumaway na lang kay Timothy. "What I said is, why did you come back?" Halata sa kanyang emosyon na sasabog na talaga ito sa galit. "Sir, nagpaalam po ako sa inyo, di ba? Na pupuntahan ko kaibigan ko," sabi niya na mahinahon. "Yes, you did that, but I didn't allow you. You escaped from here using your nonsense method? You're not ashamed to yourself?" sabi nito. Sa bawat kataga niya ay isang matalim na patama ang napupunta kay Ella. Napayuko na lang siya nang walang sinasabi hanggang sa maramdaman na lang niya ang mga yabag ni Timothy paalis sa pwestong iyon. Pinakiramdaman muna niya ang yabag nang wala na itong marinig. Kumurba ang kakaibang emosyon sa kanyang muka. "Kasalanan ko naman. Bakit siya nagalit ng ganoon?" Paliwanag ng kanyang isip para makumbinsi ang sarili at paaminin na. Ngunit dahil lang sa kanyang ginawa, unti-unting bumibigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib at nagsimula ng tumulo ang likido sa kanyang mata pababa sa kanyang muka. "Ano ba? Hindi naman ako iyakin tao. Bakit sa simpleng pagsigaw niya, naiiyak na ako?" Marahas na ipinahid ni Ella ang palad sa kanyang muka nang marinig niyang ang ring ng cellphone. Agad niya itong kinuha mula sa bulsa at agarang sinagot. "Hello?" Mahinang sagot niya. Sinigurado lang hindi mahalata nang nasa kabilang linya ang panunuyo ng kanyang lalamunan dahil sa pag-iyak. "Ella, umiiyak ka ba?" Napabuntong hininga na lang si Ella dahil kilalang kilala siya ni Feli. Walang panahon upang magsinungaling sa taong kahit baho niya alam na alam. "Nagalit kasi sa akin yung amo ko," sabi niya ng mahinahon. "Di ba nagpaalam ka naman?" tanong niya pabalik. Tumango si Ella na para bang magkaharap lang siya na nasa telepono. "Ano ka ba? Okay lang ako. Nasaktan lang naman ako sa pagsigaw niya pero hindi naman masakit." Sinabi niya. "Hindi ko naman naintindihan kasi," sabi niya. Ngayon medyo humihinahon na siya sa nararamdaman. "Ha? Ano ba? Ano bang sinabi at hindi mo naintindihan?" tanong ni Feli. Inaakalang isang kataga na mahirap intindihin lang iyon. Sa pagmumukha niya talagang seryoso siya at nag-aalala sa kaibigan. "Aba, malay ko. English ng English pinsan mo. Paano ko maintindihan yun, ha?" Inis na sabi ni Ella bago naglakad papunta sa kwarto. Ngunit napahinto siya ng bahagya nang biglang sumigaw sa Feli sa kabilang linya. "Buwisit ka talaga, Ella," sabi niya. Nagtataka namang napatingin si Ella sa cellphone. "Bakit ka galit dyan? May ginawa ba ako?" Nagtatakang sabi niya. Sinubukan namang ikalma ni Feli ang sarili at piliing intindihin si Ella bago nagsalita. "May tatandaan ka bang English na sinabi niya?"
Tanong niya. Matapos ikalma ang sarili pagkapasok ni Ella sa kwarto, napahawak siya sa kanyang baba. Bago nagsimula mag-isip. Ano nga ba yun? Same? Same lash? Naguguluhang sabi niya sa pagkakataong ito, ngunit gusto nang ilabas ni Feli ang kamay sa cellphone para sabunutan sa Ella dahil sa gigil. Ewan ko sa'yo, anong same? May galit bang sasabihin ng word na same? At ano yang a seamless? Baka a-shame yon, sigaw niya. Dahil doon napatungo si Ella, ayan, tama ka, a-shame nga. Excited na sabi niya. Kakaiba ka umiyak ka ng hindi alam ibig sabihin nang sinabi niya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o sasabunutan ka, sabi ni Feli. Ginugulo ang buhok dahil sa stress kay Ella. Ano ba kasing ibig sabihin nun? Tanong niya. Hinihintay ang sagot mula kay Feli, ngunit hindi siya nagsalita. Nag-iisip kung sasabihin ba ang totoo dahil may parte sa kanya na ayaw niyang madagdagan ng sama ng loob ni Ella sa pagkakataong ito. Yun ba? Ibig sabihin noon, mag-ingat ka. O mas matamis pa na salita, pwede iyong sabihin, sabi niya. Naghihinalaman si Ella sa sinabi niya. Huh? May ganun ba? Pwede pala yung sabihin pag galit ka? Nagtataka niyang sabi. Napabuntong hingininga na lang si Feli. Gustong panindigan ang pagsisinungaling niya. Oo, tama. Kaya hindi galit sa'yo si Kuya Timothy, sa sinabi niya. Subalit, bumalik ang sigla ng boses noon, dahilan para makumbinsa si Ella na maniwala. Ganoon pala yun? Hindi dapat pala ako umiyak. Kainis na sayang lang luha ko. Pareho sila nagtawanan matapos noon kahit labag man sa sarili na lokohin ni Ella or lokohin si Ella. Mas makakabuti na iyon na alam niyang may gusto ang kaibigan sa kanyang pinsan. Mas masakit para dito ang makatanggap ng ganoong salita lalo na sa taong hinahangaan niya. Sorry, Bessie. Sige, Feli. Salamat sa lahat. Magpapaalam na ako. Napag-isipan ko na din kasi na dapat humingi ako ng tawad. Alam ko naman na mali talaga ginawa ko. Bye! Sabi niya. Sabay patay ng tawag. Nakangiting lumabas si Ella sa pinto at hinahanap kung nasaan si Timothy. Inisip niya na nasa loob ng kwarto niya ngunit wala siya at isa lang ang lugar kung saan siya madalas pumupunta. Ngunit bago ko na siya puntahan kung nasaan si Timothy, agad siyang nagtimpla ng kape. Naglakad papunta ng garden si Ella at nakita nga niya doon si Timothy, nakaupos sa loob ng glass mini house. Tumakbo siya palapit doon dahil sa pagtakbo niya, nakuha niya agad ang atensyon ni Timothy na matabang siyang tinignan. Iniba naman ni Ella ang emosyon sa mukha upang ipakita na sincere siya bago nagsalita. Sir, sorry na. Sir, sorry na, sabi niya. Mula sa labas ng glass house, hindi pa rin niya ito binuksan. Hinihintay na hindi na siya sisigawan ni Timothy. What? Sigaw niya mula sa loob, hindi naman nagpapaapekto. Si Timothy, Sir, sorry na po. Hindi na mauulit, huwag ka nang magalit. Okay lang sa akin kahit ilang beses mo akong sigawan ng ganoon, hindi po ako magrereklamo. Alam ko naman po sa una pa lang, kasalanan ko na ang lahat. Hindi dapat ako nagdesisyon ng ganoon. Hayaan niyo po, sa susunod, magpapaalam na po ako na maayos at hindi na po ako tatakas. Kung hindi niyo po ako papayagan. Mahabang sabi-sabi niya. Hindi man siya binigyan ng tingin ni Timothy ngunit napahinto ito sa pagtatype sa iPad niya. Umalis ka na nga! Halata sa boses nito na hindi na siya galit. Ngunit pinipilit niya pa ring maging matigas sa harap ni Ella. Boss naman papasok na ako, sabi niya. At agad-agad na binuksan ang pintuan ng glass house. Alam niyang hindi naman gusto ni Timothy na palayasin siya. Talaga, dahil hindi naman nakalak ang pintuan, kaya madali siya nakapasok. Nang nagtagumpay siyang buksan iyon, agad siyang lumapit sa pwesto ni Timothy at naupo sa carpet. Ang glass mini house ay puno lang ng unan sa loob at carpet.
May maliit na lamesa para kung saan doon nakakapagtrabaho si Timothy ng maayos. Mas pinili niya itong gawing office kaysa sa loob ng bahay dahil mas gusto niya ang may natatanaw habang nagtatrabaho siya. Sir, sorry na. Ha, hindi ko naman alam na may regla ka pala. Akala ko kasi napapayag na kita. Birong sabi ni Ella na makaupo siya mismo sa harapan ni Timothy. Dahil sa sinabi niya, tuluyan nang tumingin si Timothy sa kanya habang ang noo ay nakakunot. So, what are you talking about? Ako? Nireregla? Nakakunot na tanong niya. Umiwas naman ang tingin si Ella at doon sinamantalang tumawa ng mahina. Nang matapos siya agad naman siyang binaling ang tingin kay Timothy nang nasa ayos na ang ekspresyon. Ay, wala yun, boss. Inumin mo na yan, sir. Masarap yan. Hinaluan ko ng pagnanasa ay ng magandang ngiti habang tinitimpla yan. Dahil sa biro ni Ella, hindi maiwasang hindi mapangiti si Timothy, sabay abot ng kape at tinikman ito. Sir, bati na tayo ha? Huwag ka ng high blood. Nakakapangiti ng sobre yan. Nakakapangit ng sobre yan. Paano na magiging anak natin pag pumangit ka? Wala sa sariling naibaga ni Timothy ang kape mismo sa mukha ni Ella. Nanlalaki ang mata nilang dalawa sabay tayo, ngunit ang inalala agad ni Ella ay ang papeles na nasa table. Agad niya itong kinuha at inabot kay Timothy. Sir naman, bakit ka naman nang bubuga? Yung mga papel mo sabi ni Ella at abala na siyang pinupunasan ng lamesa gamit ang basahan na nasa bulsa lang. Kani-kanina lang. Wala sa sariling natulala si Timothy kay Ella at pinapanood na nagpupunas ang dalaga hanggang sa matapos ito. Ayan boss, pwede mo nang ilapag yan, sabi ni Ella. Agad na nilapag ni Timothy ang magagamit niya, pabalik at naupo sila habang si Ella ay naging abala sa mga gamit at ang kamay niya sa kanyang mukha na nabuhusan ng kape. Guilty namang pinigilan ni Timothy ang kamay niya at pinunasan ito gamit ang kanyang panyo. Aruy, si Sir Timothy ang sweet! Pangaasar ni Ella para mawala ang kaba na nararamdaman, ngunit dahil sa sinabi niyang iyon, biglang hinagis ni Timothy ang panyo sa kanyang muka. Hay, I changed my mind. Wipe your face, sabi niya, sabay balik sa trabaho habang si Ella naman ay napasimangot na lang at marahas na pinunasan ng muka. Sir, matagal ka ba dyan? Tanong niya. Tumingin lang bahagya si Timothy bago tumango. Kung ganoon, mauna na ako sir, sabi ni Ella at mapanlarong umuti kay Sir Timothy. Nang mahalata ni Timothy na hindi pa rin umaalis si Ella, tinignan niya ito habang nakataas ang kilay. Bakit mo ako tinitignan sir? Gusto mo kiss? Pangaasar ni Ella. Inaasahan niyang sisigawan na naman siya ni Timothy ngunit hindi iyon ang ginawa. So, pag-iiba niya, nakangising inilapit ni Ella ang mukha kay Timothy na hindi man lang nakapag-react dahil huli na ang lahat nang maidampi ni Ella ang kanyang labi sa labi nito. At wala pang ilang segundo, matapos noon, agad namang tumakbo si Ella palabas. Good night, sir. Thank you for the kiss. Sigaw niya mula sa labas. Walang nababasang emosyon sa mukha ni Timothy at dali-dali na lang tumakbo. Papasok ng bahay si Ella. Wala sa sariling napahawak ito sa kanyang labi. That girl! She's making fun of me. Maaga akong nagising para makapaghanda ng makakain ni Sir Timothy. Nilutuan ko na din siya ng hotdog at bacon at tinimplahan ng kape. Matapos ko iyon, agad naman akong umakyat at pinasok ang kwarto niya. Nang makapasok ako, nadatnan ko siyang nakatulog pa rin ng mahimbing. Nakangising, lumapit ako sa bandang tabi niya. Sinubukan kong yugyugin siya, ngunit wala pa rin epekto, kaya lumapit ako sa bandang tenga niya upang bumulong. Babe, sa una, hindi pa rin talaga siya gumalaw. Huy, babe! Sabay yugyug ko sa kanya.
Dahil sa ginawa ko, agad siyang nagmulat ng mata. Nanlalaki ang matang napatingin sa akin sabay atras palayo. Wow, sir. Diring-diri lang. Kahit naman ganito ako, hindi kita pagsasamantalahan, no? Sabi ko na nakasimangot. Matapos kong sabihin yun, inayos ko ang aking tayo at agad kong hinawakan ang pulsuhan niya at sabay hila ko sa kanya patayo ng kama. Wala naman siyang nagawa kung hindi sumabay sa paghila ko sa kanya. Tara na boss, handa na yung kakainin mo. Sabay hila ko sa kanya palabas ng kwarto niya. 1 minuto lang ang nakakalipas, nakarating agad kami sa kusina. Nang makaupo siya, handa na sana akong umalis ngunit napahinto ako nang magsalita siya. Hindi mo ba ako sasabayan? Natulalaman ako noong una, pagkatapos noon naglakad ako palapit sa inuupuan niya, sabay patong ng aking palad sa kanyang noo. Dahil sa ginawa ko, napakunot na naman ang noo niya. Naku sir, wala ka namang lagnat. Anong nangyayari sa inyo? End of the world na ba? Tanong ko na may pag-aalala. Just crazy. Just sit down. I want you to join me. Sabi niya. Ngiti akong upo sa harapan niya. Minsan lang ito, habang hindi pa siya sinusumpong. Pasalamat ka, crush kita. Kung hindi pwedeng sinasabihan mo kung baliw. Bulong ko nang makaupo. What? Nag-aalangan akong tumingin sa kanya sabay ngiti. Wala sir, kumain ka na. Ngiting asong sabi ko. Tahimik lang kaming kumakain hanggang sa matapos kaming dalawa. Nang matapos kami agad, di namang bumalik sa kanyang kwarto si Sir Timothy. Ingat ka sir, kaway ko sa kanya noong nasa kotse na siya. Tumingin lang siya ng bahagya sa akin at umalis na. Naghahanda na sana akong maglinis nang bigla akong tawagin ni Manang sa likod ko. Dali-daling napalingon ako sa kanya. Ella, pwede bang ipasuyo ko na lang sa iyo na ikaw na muna ang mamalengke ng gulay? Hindi sa mall ha? Gusto kasi ni Timothy ng fresh na gulay. Sabi ni Manang. Tumango naman ako para sumang-ayon. Ano ka ba Manang? Okay lang po. Pero saan po iyon? Tanong ko. Hindi kasi talaga ako namamalengke. Madalas si Manang. Siguro, marami lang talaga siyang gagawin ngayon kaya niya binigay sa akin itong trabahong to. Ah, iyon ba? Medyo malapit lang iyon sa sikat na restaurant. Alam mo naman yun, 'di ba? Tanong niya. Napatango naman ako, medyo alam ko iyon dahil kay Feli. Matapos noon, nagpaalam na ako para magayak. Pagkatapos, kinuha ko na din ang pambili sa kanya at tuluyan ng umalis. Mga ilang minuto din ang biyahe sa lugar na iyon. Ang ginamit ko pala ay motor sa garahe. May motor kasi doon na hindi naman ginagamit ni Sir Timothy. Nagpaalam naman ako sa kanya dati kung pwede ko siyang gamitin kung may lakad ako at himala. Pumayag siya, kaya hindi naman siguro magagalit sa akin. Nang makarating si Ella, bumili na siya ng mga nakalista sa listahan na binigay sa kanya ni Manang. Inabot din siya inabot siya ng 30 minuto bago nagawa lahat. Naglakad siya sa malayo-layo dahil bawal ang parking sa lugar na iyon, kaya medyo malayo ang parking ng motor na ginamit niya. Habang naglalakad, nagulantang siya sa biglang sasakyan na biglang napahinto. Dahil doon, nawalan siya ng balanse at maibagsak ang katawan sa sahig. Dahil sa maputik doon, buong katawan niya ay putik-putik na. Kilala mo yan? Nang marinig ko ang boses na iyon, inangat niya ang kanyang tingin upang tingnan at nanlalaki ang mata nang makitang ang kanyang amo ay kasalukuyang nakatayo kasama ang isang babae na nakapulupot sa kanyang kamay. Tumingin siya sa paligid at napag-alaman na ang sasakyan na biglang huminto ay sa amo niya. We need to go, sabi ni boss niya, sabay hawak sa babae at doon na sila tumuluyang sumakay sa sasakyan. Sa isip-isip ni Ella, pupunta sila sa sikat na restaurant kaya napadaan sila sa lugar na iyon. Walang hiya, hindi man lang ako tinulungan. Pinagmamasdan ni Ella ang sasakyan palayo. Miss,
Napalingon agad siya nang may biglang tumawag sa kanyang lalaki. Tulalang tinulungan siya ng lalaking tumayo hanggang sa pagkuha ng pinalimili niya. Thank you. Ano ka ba? Nakita kasi kitang nakahandusay, naawa naman ako sa'yo, sabi niya habang nakangiti. Buti ka pa, may awa. Mapaklang sabi niya. Nahalata man iyon ng lalaking ngunit hindi na lang niya pinansin. Tara, hatid na kita. Kailangan mo na kasing magpalit sa itsura mong yan eh, sabi niya. Napapaisip si Ella. Sana, ikaw na lang boss ko. Hindi na, may sasakyan din kasi akong dala pero thank you talaga, balang araw mababayaran din kita, sabi niya habang malawak na nakangiti. Ngunit nanlaki ang mata niya sa susunod niyang ginawa. Pinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo sabay kusot. Iyon ng nakangiti. Sige, una na ako. Nice to meet you. Ella, sabi niya at tumango ang lalaki. Ingat ka, sabi niya matapos sabihin ng lalaking iyon kasunod na din ng kanyang pag-alis. Kung ganito kabait ang boss ko, baka halikan ko papat niya. Ay, pala. Nang makarating si Ella sa bahay ni Timothy, agad-agad nitong niligpit ang pinamili. Sinabi na din niya kay Manang ang mga pinamili niya at hinayaan na siya nitong makapagbihis. Kahit pa nagtanong ang matanda sa kanya kung anong nangyari dahil sa itsura niya. Ngunit hindi siya sumagot dahil sa sama ng loob na kanyang dinidibdib. Nakuha niyang hindi pansinin ang matanda at kinaila ang nangyari. Matapos siyang maayos ang sarili, lumabas agad siya sa kanyang kwarto at dumiretso sa kusina. Manang, sorry po kanina ha, sabi ni Ella na nakayuko. Natigilan naman ang matanda sa paghahain ng pagkain at napatingin sa kanya. Ayos lang iha, nag-alala lang ako dahil umuwi ka ng ganoong itsura. Baka kung anong nangyari sa iyo sabi ni Manang. Sinuklian lang siya ng ngiti ni Ella. Ayon niyang isabi sa matanda na hindi man lang siya tinulungan ni Timothy at siya din ang dahilan kung bakit siya naputikan ng oras na iyon. Iha, pwede mo bang pakitawag na si Timothy? Sa kwarto niya, kakarating lang niya pero tawagin mo na siya para kumain na, sabi ni Manang. Agad namang tumango si Ella at dali ang tumalikod upang maglakad pataas kung nasaan ang kwarto ni Timothy. Agad siyang kumatok sa pintuan nang makarating siya. Mga ilang minuto lang ang nakalipas. Binuksan ni Timothy ang pintuan at sabay doon na nagsalita si Ella habang ang kanyang tingin ay nasa sahig lang. Kumain na po kayo sir, sabi niya ng pabulong. Matapos niya iyong sabihin, agad din siyang tumalikod para bumaba na. Ramdam niyang sumusunod naman na si Timothy. Naglakad si Ella palapit sa kwarto niya, ngunit napahinto nang biglang nagsalita si Timothy sa kanyang likuran. Hindi mo ba ako sasabayan? Tanong ng binata. Napabuntong hininga si Ella bago ito sumagot. Hindi po, sabi niya at tuluyan ang pumasok sa loob ng kwarto. Nang makapasok agad, napahawak ito sa kanyang dibdib dahil sa tila may sumasakal dito ng mga oras na iyon. Kinaumagahan na magising si Ella, agad din niyang tinapos lahat ng gawain niya. Inabot siya ng hapon dahil sa naglinis din siya ng buong garden at ang pool sa rooftop. Matapos siya, naghanda agad siya ng merienda para kay Timothy. Na mga oras na iyon medyo hindi na niya iniinda ang sama ng loob at pinabayaan na lang ang sariling nararamdaman. Sir, handa na ang pagkain mo, sabi ni Ella. Hindi na siya umaastang hindi siya okay. Ngunit alam ni Timothy na hindi pa rin siya okay dahil hindi pa rin lumalabas ang makulit na Ella na kilala niya. Bumalik sa sala si Ella upang magligpit doon dahil sa kung maaari, ayaw niyang mapagod ang matanda, hinahayaan na lang niya itong siya ang magluto at sa mga mabibigat na gawain, inaako niya nang hindi sinasabi kay Manang. Minsan, makikita na lang ng matanda na wala na siyang ibang gagawin. Habang naglilinis siya, may biglang boses na nagsalita sa kanyang likuran. Ella, munti ka nang mahagis ni Ella ang remote sa malaking TV. Ay, buisit ka! Gulat na sigaw niya. Nang mahimasmasan, lumingon sa kung sino man ang pakana kung bakit siya nagulat. Ano ba, Sir? Sumigaw siya nang
una, ngunit nang makita na si Timothy ito, tumigil siya sa balak na magmura. Are you mad because of yesterday that I didn't help you? I was busy that time and there's urgent happen in the company, sabi niya. Napakamot naman ng ulo si Ella dahil meron sa word na sinabi ni Timothy ang medyo hindi niya maintindihan. Okay na, hindi mo naman na kailangan magpaliwanag, sir. Sorry lang, kailangan ko, okay na ako, sabi niya. Sa susunod talaga mag-aaral na ako ng English. Hindi itong tatanga-tanga ako pag nag-i-English si boss. Mabilis lang niya itong napatawa dahil hindi naman talaga marunong magtanim ng sama ng loob si Ella. Marinig lang niyang nagsorry ang may atraso sa kanya, okay na siya, at iyon ang napakalaking kahinaan niya. Magbihis ka, may lakad tayo, sabi agad ni Timothy. Wait sir, wala ka bang work ngayon? At saka, saan tayo pupunta? Tanong niya, nagtataka kung bakit bigla siyang inaya nito. I'm not going to office for now, sabi niya, baka sa kanyang mukha ang hindi maipaliwanag na ekspresyon. Sige, sabi mo sabi niya at umalis upang magbihis. Matapos siyang magayak, lumabas agad sila ng bahay ni Timothy dahil alam niyang nasa labas na ito at hindi nga siya nagkakamali. Naglakad siya palapit sa kotse, akma na sanang uupo sa passenger seat nang biglang binuksan ni Timothy ang bintana. Ano ko, driver mo? Dito ka sa harap, iritang sabi niya. Gustong umirap ni Ella ngunit walang nagawa kung hindi sumunod. Kanina ang bait niya, tapos ngayon, back to normal na naman. Isa siyang malaking itlog, bulong ko habang sumasakay sa sasakyan. Mahina-hina ito, sakto lang upang makaabot sa tenga ni Timothy. What did you say? Tanong niya na nakakunot. Wala sir, sabi ko, kabait nyo ngayon at sinama nyo ako sa lakad nyo. Nagkukunwaring tumatawang sabi niya. Wala sa sariling napailing si Timothy bago sinimulan ng paandarin ng makina. Buong biyahe, gustong magsalita ni Ella hanggang sa hindi na niya mapigilan na magtanong. Boss, ilang taon ka na? Tanong ni Ella. Noong una, hindi sumagot si Timothy hanggang susuko na si Ella at piliin na lang manahimik nang biglang nagsalita si Timothy. 30. Simpleng sabi niya. Hindi makapaniwalang napatitig si Ella. Kung titignan siya, mukha talaga siyang binata. Binata pa rin naman siya dahil wala pa siyang asawa. Tama ba ako? Hindi mo ako dinodog show, boss? Sabi niya. Nagtataka namang sumulyap si Timothy sa kanya. Dog show? Nagtatakang tanong niya. Wala naman sa sariling natawa si Ella dahil din dito. Ano, yung parang hindi mo ako pinaglalaruan? Parang ganoon. Hirap talaga kapag mayaman ka usap mo, ang hirap magbiro. Pabulong lang ang uling sinabi ni Ella. No. Do I look like I'm joking? Seryosong sabi niya. Killjoy talaga to? Seryoso? So, pwede pala kitang tawaging Tandang Barbie? Bulong ni Ella. Naisip lang niya na itawag iyon dahil sa gustong magsinungaling ni Timothy na bakla siya. Kaya Barbie at ang matanda dahil sa malapit-lapit na rin siyang lalampas sa kalendaryo. Tandang Barbie, tanong ni Timothy. Habang kasalukuyang nakakunot ngunit nasa daan pa rin ang tingin. Oo, ikaw, Tandang Barbie. Wala sa sariling napatakip si Ella sa kanyang bibig dahil sa bigla niyang sinabi. Lagot. Hinanda na ni Ella ang sarili at dali ang napatakip sa kanyang tenga para proteksyon dahil sa alam na niya ang kasunod na mangyayari. What? At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento.